wala kang kagabi kasi sa Miss Universe. So, ayun po. Sa pagdadasal po natin kanina, na pinagdadasal po tayo ng mga pastor natin, parang lalo kong nararamdaman talaga din yung presence ni Lord. Kasi to be honest, ako, naging suwain din ako na anak. Huwag niya sana akong i-judge, pero nagkaroon din ako ng issue. Ay! Siguro dahil sa problems na parang gusto kong mawala siya, may times na umiinom ako. Or, nagkaroon din na nag-vape din ako. Nag-vape, influenced by friends. Mali ako ng pagpili ng mga kaibigan ko. Hindi sila malapit sa Diyos. Kaya naging ganun din ako. Kaya, simula nun talaga, sobrang Panglaban namin sa Miss Universe. Bakit hindi daw ako mag-open up sa kanya? That time, kasi hindi ko talaga kaya mag-open up. Gusto ko na sinasarili ko lang yung problem ko. Once na mag-isa ako sa bahay, ako lang mag-isa sa kwarto, iniiyak ko buong puso. Hindi ko pinapakita sa ibang tao kung ano yun talagang nararamdaman ko. Siguro this is the first time na parang nag-open up ako sa mga kababaihan. Alam nila yan kahapon. Alam niyo yung pinagdadaanan ko. Sobrang sakit talaga sa nangyayari sa mother ko ngayon. Sila pastor, alam nila pastor. Kaya talagang mas lalo kong pinapalapit yung sarili ko sa Lord. Talagang sinusuko ko yung sarili ko lahat ng masamang gawain. Tinitigil ko na. Talagang araw-araw na nagdadasal ako. No limitation sa pagdadasal ko. Bawat minuto, bawat segundo, nagdadasal ako. Lalo na para sa mga magulang ko. Naging makasarili ako. Gusto ko yung makakapagpasaya sa akin, pero yung hindi sa makakapagpasaya sa kanila. Naging ganun akong bata at pinagsisisihan ko yun. Kaya talagang kagabi, talagang malakas yung pag-iyak ko. Malakas yung panalangin ko kasi parang habang naka-blindfold, parang nagpa-flashback sa akin lahat ng ginagawa ko. Lahat ng mga kasalanan ko parang pinapakita sa akin ni Lord. Kaya talagang napasigaw na lang ako. Napasigaw na lang talaga ako. Para na rin maisuko ko na yung sarili ko sa kanya. Kaya sobrang thankful din ako. Sobrang thankful ako sa lahat ng blessings namin. Kahit na ganun-ganun na yung buhay namin. Kaya sobrang thankful ka talaga. Ayun lang po. And we're very thankful na nandito ka rin para ibahagi mo ang iyong buhay para sa mga kabataan nito. And also, a challenge, gusto ko rin iabot. Yung pangalan niya, nasa prayer list na ng yung teacher kahapon, si Teacher Tonet. Okay. Sa prayer list. Gusto ko rin iabot sa ating mga youth dito sa PCMI. Nakikita niyo naman po sa mga leaders natin, sa mga youth. PCMI natin leaders. Kasi, mag-back out pa ba kayo bilang youth ninyo? Na kayo po ay nakikita niyo marami pong dapat i-reach out na kabataan. So, nakikita niyo po na napakasarap na mag-reach out sa ganitong mga bata. So, challenge sa inyong mga leaders ng youth ng PCMI, members and youth. Patuloy niyo po, ilalayo niyo po ba ang sarili niyo or gusto niyo pa bang maraming kabataang makakarinig at makapagbahagi ng kanilang buhay na katulad na ganito? Diba ang sarap na makita niyo na hindi lang kayo ang problema, hindi lang kayo ang may problema, maraming kabataan. So, it's a challenge for us to harvest more, to seek more to Jesus, to serve more to Jesus. Kaya nga, sabi ko kay Sir Aaron, aatras ka pa ba? Uurong ka pa ba? Tapos aatras ka pa ba,
Parang nakaharap kaya at masasama. Oo. Don't worry, hanggang member lang nun naman ako. Hindi naman ako, darating din ang araw na wala na rin ako dito sa lugar nito. Kaya, wala namang lahat lang sa inyo. Ngayon, ito naman kuha na buha. Kala mo ng photographer. So, ngayon, may film showing ba tayo? Tuloy ba yung impyerno at sa ang langit? End times kasi yun ang... Tuloy ba? Tuloy? Kung hindi tuloy, diretso na tayo sa... Kasi hinintay na mga kabataan yung langit at saka impyerno eh. Ano kayo?